Yun mga abel, good afternoon sa inyong lahat at anong oras na ba? Yan, 5:45 na ng hapon mga abel. Ayan. So ngayon, papakita ko nga sa inyo yung ating island born na si Jansen Arandok. So ngayon, kanina, merong nag-release kanina ng TGRC sa Aringay ba yun? Aringay Ilocos Sur ata. Aringay La Union ata yun. So meron naman daw mga nag-clock 50%. So yung BBC Junior na nilalaroan natin at saka ng pare is cancel sila. So sa Friday na uli darating yung basketing namin. So yun. Yun nga, dumating naman si Rigor nung isang araw. So ngayon, may posibilidad pa na pwede natin ikarga si Rigor kasi nasa ano naman siya, naka-recover na siya. Kasi mabilis tayo magpa-recover ng mga ibon natin. Yan nga oh, smash pa rin. Medyo maambon pa rin, maulan. Ayan, basa pa, wet na wet. Ayan oh. Ayan, papausok para walang mga lamok dito sa area natin. So yun mga abel, tara, kukuhanin ko muna si Jansen Arandok tapos papahawak ko lang tong ating camera. So ito mga kabel, kukunin muna natin. Yan. So ito mga kabel, oh. Tapos ka ng konti para medyo maliwanag. Ba? Medyo buka na yung sipit-sipitan niya mga kabel, oh. Kasi itong ibon na to, dumalaga to mga kabel, yan oh. Ito ko sa inyo ah. Yan yung bagwis ng ating Jansen Arandok. Belgium to mga abel, Belgium to. Yan. Gandang ibon, kita niyo sa likod, ayan oh. Hen to mga abel oh. Tapos ito yung ano niya oh. Buntot niya. Steady. So kailangan lang natin itong killbone niya dito. Mahaba din, babae siya pero mahaba. Bale ito, may naagamit na nitong linyada nito ba? Laglag. May naagamit na ng linyada nito sa Pampanga. Taga Angeles ata siya. Si Chris Pelayo. Ay, Chris Pelayo nga ba yun? Oh, Chris Pelayo ata yun. So ngayon, hindi ko alam na same pala yung pinagkuhanan namin ng ibon. So yung ibon niya, 3 atang anak o 4 na anak. Pero naglalabas ng brown yung sa kanya eh. Yan o mga kabel o. Naglalabas ng brown yung sa kanya. Sa akin naman, hindi ko pa alam. Pero meron siya para siya. Tingnan nyo, kung mapapansin ninyo. Yan lang. Mapapansin nyo, may brown dito sa mga gilid niya. So, yun yung taga Pampanga na naglipad ng lahi ni Arandok. Mga anak is mga nag-overall sa fundraise. Then may speed din talaga. Kaso last lap nadali siya ng ng smashan. Napakaganda na napakaganda ng lipad. Hindi ko rin naman alam, hindi ko expecting. So ngayon, nung kumuha ako ng ibon sa Maynila sa kaibigan natin na PHA player, sabi niya, pre, merong kumuha sa akin taga Pampanga, si ganyan. Parang kilala ko ako yan. Si ano ata yan, yung taga dito. Nagchat-chat sa akin yan. Oo, nanalo yung mga ibon niya, mga brown tsaka chocobar. Pero ano yun, alam niya na-across yun sa Doy and Joey Galang na mga, ayaw ko anong tawag doon basta kulay brown din eh. So yun, kaya naglabas ng brown yung kanya mga Jansen Arandok na matutulin. Sa smash, okay naman daw, pero sa dulo lang siya nadali kasi number 3rd overall na siya. Pagdating ng dulo, yun nga, hindi siya nag-clock. 500 plus lang yung na-clock ng ibon. Umuwi pa rin, pero yun nga, talagang hindi siya sinuwerte sa last lap. Gano'n naman talaga eh. Kahit gaano kagaling ang ibon mo, pagdating ng last lap, hindi natin masasabi ang kanyang lipad, mga abel. Kahit condition. Ito mga abel, buong buo yung katawan. Kita nyo. Ayan o. Kaya ito, mga abel, ito parang iba eh. Parang iba yung mata niya, yellow eh. Yellow na Tingnan yung mga mata oh. Yellow na light yung pagka-yellow niya. Hindi yung talagang dark na yellow. So ngayon,
Ito, pinaris ko lang ito kay Peter Binate na foundation bird natin ng North and South. Dumalaga kasi to. So ngayon, di ba nga sabi ko sa inyo, hindi ako nagpapapisa ng unang egg kasi malas ako. Kasi ang ibon ko kalimitan, pagka nagpapisa ako, anong nangyayari? Training o ranging pa lang nawawala yung ibon. Kaya ayaw kong maglipad ng mga unang egg. So ito, harinawa, kasi yung mga Jansen President natin at saka Peter natin, doon sa kumpare natin ng taga Abite, click sa kanya ang pairing ng Peter at saka ng Jansen President. So ngayon, nag-create naman ako ng Jansen Arandok ko. Bumili ako ng Jansen Arandok para may pares ko sa Peter, para malaman ko kung pwede sila. Then kaya nga, di ba, kumuha rin ako ng Koopman. Ayun, dalawa na egg yung Koopman ko, dalawa na yung egg ni Jelema natin doon. Medyo madilim nga lang. So, yun nga, eto, nag-create tayo ng sarili nating Jansen President. Pero meron din siya ditong Jansen President na Arandok. Kasi yun, Jansen President cross Jansen Arandok. So, same na Jansen. So, mabilis nga yun. So, ngayon, in-stock ko na lang. Ang nandito ay Jansen Arandok, Jansen President na may cross na pula natin. Yung pula na yun. Yung pula natin ito. Itong pula na to is nag-egg na. Nag-egg na ngayon kahit hindi pa nakakasan. Pero ang ginawa natin, tinapon lang natin. Parang ito naman si Miss Peter. Nag-egg na rin siya, winalay na natin kasi nga, tawag dito, lugon na siya yan, naglulugon yung katawan niya. Ito yung egg niya, mga kabelo. Itong egg ni, third clutch na to, kaso hindi natin to papipisa. Ito, ilagay natin to dito sa mga, natin, yan, meron tayong mga egg dito, pero yan, yung, tawag dito? Yung, nakalimutan kong tawag dito. Kahit pukpukin mo, hindi, mababasag yan. Yan. Pang natin yan. Panlagay lang natin sa mga ibon pagka nasa arera. Artificial. Artificial egg yon. So ngayon, yung ginagamit ko yung pagka sa mga motivation natin. So yun nga, sana mag-click tayo dito sa ibon na to. Kasi okay naman yung ibon. Solid to. Solid yung ibon, no? Solid yung ibon. Ganda ng ibon. Mukhang matulin din talaga. Sana lang may dulo. Pero, sabi sa akin nung pinagkuhanan ko ng PHA player, sabi niya, daw to? Mabilis siya na may dulo. Kasi ang PHA daw, hindi daw naman po pwede na mabagal lang. Kailangan kasi may speed ang ibon mo hanggang dulo. Kasi pag mabagal ibon mo, mapag-iiwanan ka. Hard race o smash, kalimitan yung mga mabibilis nawawala. Pero yung mabagal, siya yung lumulusot. So, siyempre, hindi rin natin masasabi. Kaso, siyempre, mga PHA player yan, gusto niyan matutulin kasi nga, like kay Reiso, napakatulin na ibon. Kaya kailangan, sabayan mo yan. Tapos yan na yung Joey Galang, si Benito Goki, ang bibilis ng ibon yan. Si Winston Chu. Kaso, pag tiktika na, yun nga yung mababagal minsan talaga, sila pa yung lumulusot sa duluhan. So ngayon, tayo, mag-aala swerte sa mga ibon natin na in-acquire. Isang Koopman na Koop at saka isang Jansen Arandok. Yan. Abangan natin kung ano ang mangyayari sa ibon na to sa mga magiging anak. Alright.